Goodie po sa lahat at welcome to my channel Artistang Chikat. Ngayon, ating kilalanin sa tunay na buhay ang isang multi-awarded, veteran, batikang actress at drama queen sa kanyang henerasyon na si Dina Bonnevie. Pero bago yan, please like, share and hit the subscribe button and notification bell para palagi kayong updated. Thank you po! Geraldine Shire Bonnevie, o mas kilala natin bilang Dina Bonnevie o Miss D, ay pinanganak noong January 27, 1961 sa Manila, Philippines, sa kanyang Swiss mother Jeanette Shire at French-Italian-Filipino father na si Honesto Bonnevie. Her paternal personal grandfather was Pedro Jose de Bonnevie, na isang significant landowner sa Bicol region, who hails from Evian-les-Bains, France na dating party sa French at Italian. Ang kanyang lola was a pre-World War II actress na si Rosita Rivera na galing sa Bicol. Pinaghalong Swiss, French, Italian, Filipino ang lahi ni Dina Bonnevie, kaya naman ang ganda niya ay bukod tangi. Mayroon siyang tatlong kapatid na sina Caroline, Mylene at Eileen Bonnevie. Si Dina Bonnevie ay nakapagtapos sa kanyang elementarya at high school sa St. Agnes Academy sa Legazpi City at nakapag-aral sa St. Teresa's College sa Colegio at nakapagtapos ng Communication Arts sa Ateneo de Manila University na ngayon ay University of the Philippines. Noong bata siya, ang gusto niya ay maging madre, pero ang pagkapanalo niya ng first runner-up sa Miss Magnolia 1979 ay nagbigay daan para mapasok niya ang pag-aartista. Una siyang nakilala sa pelikulang Temptation Island, 14 at Underage noong 1980 bilang isa sa mga original Regal Babies. At mula nooy gumagawa na siya ng hindi na mabilang na mga pelikula at programa sa telebisyon at gumawa ng pangalan bilang isang batikang actress. Makalipas ang 35 taon, isa na siya sa mga premyadong actress sa TV at pelikula. Hindi makakalimutan ang kanyang pagganap sa mga pelikula at bilang isa sa mga dekalibring host sa telebisyon. Dito niya nakilala ang kanyang kauna-unang nobyo, ang nooy matine idol na si Alfie Anedo. Dahil strikto ang kanyang ama, nahirapan siyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Kadalasang tumatakas lang siya para lamang makipagkita kay Alfie. Dahil dito, naisipan niyang lubusan ng pasukin ang pag-aartista para magkaroon ng maraming oras kasama ang kanyang minamahal. Taong 1981 naman, nagawin niya ang pelikulang Bakit Ba Ganyan? Siya ang umawit ng theme song, samantalang si Vic Soto naman ang nag-produce nito. Ayon sa kanya, hindi ang katulad ni Bossing ang kanyang tipo. Kaya hindi niya lubos maisip na maaari para silang magkagustuhan. Ngunit, sabi nga nila, hindi daw natin maaaring piliin kung sino ang ating iibigin. Kusa natin itong nararamdaman. Galante at maaasikaso, ganyan ilalarawan ni Dina si Vic Soto. Kaya di na siguro nakapagtataka kung bakit nahulog ang kanyang loob dito. At di nagtagal, nauwi sa kasalan ang kanilang pagmamahalan. Ngunit, ang kanilang love story ay hindi isang pelikula. Pinagkaitan man sila ng happy ending, hindi naman daw niya kailanman ipagpapalit ang karanasang ito sapagkat ito ang nagbigay sa kanya ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak na sina Danica at Oyo Boy Soto na pareho ng may mga asawa at mga anak ngayon, which is very happy siya at walang pinagsisihan. Ang pangalawang asawa ni Dina ay si Ricardo Dick Penson, ay tumatakbo noong kongresista sa Quezon City at isang Filipino business executive. Sila ay kinasal noong 1996 at sa kalaunay naghiwalay din. Ilang beses man siyang nabigo, kalaunay dininig din ng Diyos ang kanyang matagal ng pinapanalangin na makatagpo ng mabait at mapagmahal na partner sa katauhan na ngayoy kanyang mister na nooy si Ilocosur Vice Governor at Undersecretary in the Philippine Department of Agriculture na si Deogracias Victor Savillano o mas kilala sa tawag na DV. Napatunayan ni Dina Bonnevie na hindi talaga hinahanap ang love and relationship dahil kusa itong darating kung para sa iyo ang isang tao. Aniya, after makipagrelasyon ng ilang beses,
Hindi na niya inasahang muli pa siyang iibig at magpapakasal. Ikinasal si Dina noong March 2012. Magkapareho raw sila ng gusto sa kanyang asawa ngayon na they both love to watch movies, love to walk in the morning or pag sunset, love the sea, and they love to cook. Gaya ng ibang relasyon, mayroon pa ring ilang pagsubok na pinagdadaanan ang mag-asawa. Ngunit nalalampasan nila ang mga hamon ng magkahawak kamay. Nagsimula naman siyang gumanap sa mga drama noong taong 1985 sa pelikulang Nahahati ang Langit at Tinik sa Dibdib. Taong 1986 at 1987 nang humakot siya ng awards bilang Best Supporting Actress para sa Tinik na Dibdib. Nagkamit din siya ng Best Actress mula sa FAMAS Film Academy at the Philippines at Catholic Mass Media Awards para sa pelikulang Magdusa Ka. 1989 naman nang gawin ni Dina ang pelikulang Ang Babaeng Nawawala sa Sarili. Sa pinakapaborito niyang pelikula, ang gumapang kasalusak, ang batikang direktor na si Lino Brocka ang nakasama niya. Sa taong 2001 hanggang 2004 at 2008, nominated siyang Best Actress at Best Supporting Actress. Kilala si Dina bilang isa sa mga pinakamahusay na actress noong 80s at 90s. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, bukod sa pag-arte sa harap ng kamera, ay ang pagiging active niya sa industriya ng shipping at telecommunications. Nagsimula ang shipping business niya noong 1991. Hindi naging madali ang pagsisimula sa klase ng business na iyon para kay Dina. Para mas lalong matutunan ang kalakaran sa naturang business, nagpunta ang actress sa Singapore para mag-aral at makakuha ng certification mula sa International Organization for Standardization para sa kanyang shipping business. Nagsimula naman ang telecommunications business ni Dina noong 2002. Mayroon siyang mga products na ini-export niya sa United Kingdom. Ipinakilala naman sa kanya ang VoIP o Voice over Internet Protocol at sinubukan niya muna itong gamitin para makausap ang pamilya niya na nasa bansa. Naging party ng kumpanya si Dina at naging VP for International and Business Development. Sa loob ng isang taon, nakapagbukas na raw siya ng extension ng kumpanya sa Hong Kong, Malaysia, United Kingdom at dito sa Pilipinas. Napagdesisyon na naman ni Dina na magtungo sa US at dito ay inabsorb siya ng kumpanya na nakabase sa New York. Nag-concentrate din siya sa mga bansa sa Middle East at North Africa region. According sa www.thecityceleb.com, ang kanyang net worth ay nasa $2 million o mahigit 112 million pesos hanggang $240 million o mahigit 13 billion pesos. Alam niyo bang mahigit 1 minutong namatay ang seasoned actress na si Dina Bonnevie habang nire-revive sa isang ospital matapos mawala ng malay, ngunit swerteng naka-recover at nabuhay uli. Ayon sa isang health website, ang NDE ay isang kakaibang pangyayari na nararanasan ng taong nasa bingit ng kamatayan, typically an out-of-body experience or a vision of a tunnel of light. Bata pa raw siya noon, 23 years old, na-overfatigue daw siya kaya nawala ng malay at dinala sa ospital. Matindi raw kasi noon ang pressure sa kanyang trabaho, marriage at health. Sabay-sabay daw kasi ang kanyang pelikula kaya sobrang dami ng dubbing at promoting. Nung himatayon umano siya ay naroon siya sa taping ng variety show ni Alma Moreno na Loveliness. May dance number daw sila at gumamit pa ng smoke machine na nagkataong allergic siya. Pagkatapos ng performance, nahilo daw siya at nahirapan sa paghinga kaya bumagsak siya at itinakbo sa ospital. Habang nire-revive raw si Dina, gising naman daw ang kanyang diwa pero nawala ang ingay. Wala rin siyang nararamdaman. Kaya tumayo raw siya mula sa hospital bed at nakita niya ang kanyang kapatid na nakatingin sa ECG monitor. Sinabihan daw ni Dina ang kapatid na gusto na niyang umuwi pero wala itong response. Nang mapasulyap raw siya sa kama, nakita niya ang kanyang sariling may silver cord na nakadikit sa pusod. Bigla raw umiyak ang kanyang kapatid dahil nag-flatline ang ECG monitor. Siyempre, natakot raw si Dina.
Bigla na lamang daw siyang parang nakasakay sa roller coaster at parang lumabas sa mahabang tunnel. May maliwanag daw na ilaw na lumapit sa kanya na kinakausap siya sa isipan kung handa na raw ba siyang sumama, at yes ang isinagot niya. Lumabas raw siya at may narinig siyang music na hindi niya ma-describe, pero nakaramdam daw siya ng pure peacefulness at calmness. Pagkatapos ay nag-flashback sa kanya ang kanyang buhay, pero naalala din niya si Danica hanggang sa may narinig siyang sumigaw ng "Ma!". Pagtingin niya sa dulo ng tunnel, nandoon si Danica, ang kanyang anak, at hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at doon na siya nagising. Lahat tayo meron tayong purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, pero kailangan nating i-fulfill yung purpose na iyon. Kailangan nating gawin, sabi ni Dina. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all!